Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barzaga. Sabi niya, nanghihina na si stage 4. Buhaya, bigyan nyo ng maleta para gumaling. So, ano ba itong 2 days na ata itong kumakalat tungkol sa stage 4 na yan. At kanina, may napanood akong Facebook reel sa press ko ni Auntie Claire. Tinanong siya ng media kung kumusta na ang kalagayan ng Pangulo. Sinabi niya, okay ang Pangulo. He's good. May public event siya mamaya. Ganun lang. So, sorry kung opinion ko lang ito. Halos hindi na ako maniwala sa mga sinasabi ni Auntie Claire. Para malaman once and for all ang kalagayan ng Pangulo, proof of life. Yun yung post ni Atty. Guanzon na basa ko kanina. Show us proof of life. Hindi yung mga picture lang. May mga pictures na ipinost doon sa official Facebook page ng Pangulo na nandun siya, maligaya, malusog, biglang tumaba. Ayun. Ang daming nagsasabi na throwback pictures yun dahil malusog pa siya noon, maganda ang kanyang pangangatawan. Alam naman natin, kitang-kita yung pangangayayat niya dahil sa kanyang diverticulitis. So ngayon, kumakalat, balibalita lang sa social media, ano ba talaga? So hintayin natin yung sinasabi ni Auntie Claire Castro na may public event siya this afternoon o baka right now. Baka nangyari na, minomonitor ko kung makita natin na ang Pangulo, doon siya, nag-attend sa, ano ba yun? Oath-taking daw ng mga vice mayors sa Malacanang ba or some other place. Yun na yun. Proof of life na yun. Sana meron silang maipakita. Hindi yung picture lang. Kasi kung picture lang, madaling mag-edit ng mga picture. Katulad na naman nung last year, yung may issue sa Los Angeles, California ba yon? Yung may coke overdose na napabalita, ang unang ginang na hold doon. Sinasabi naman ni Auntie Claire na nandito sa Pilipinas, wala naman silang maipakitang live video na nandito nga ang unang ginang, puros man lang mga throwback pictures. So, tapos yung iba pa, edited pictures. Hindi na po madaling manlin lang sa social media dahil wais na ang mga netizens. Sinasabi nila, fake news daw yung kumakalat na balita tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Sino bang originator ng fake news? Kung paniwalaan natin si Congressman Toby Chanco, binulgar niya sa isang interview na yung utak daw ng fake news, dating House Deputy Secretary General Sopronio, nakalimutan ko yung apelyido. Sa ngayon, doon na-employ sa opisina ni House Majority Leader Sandro Marcos. Nandun yung utak ng fake news. Ilang taga-control ng troll farms. So, sino ba ang nag-ano ng fake news? May talakayan na napanood ko kanina sa Billionaire News Channel. Sinasabi ng host doon na both sides are guilty of spreading fake news. Marcos camp and Duterte camp. So, huwag tayong basta-basta maniniwala ngayon sa mga post o sa mga vlogs, whatsoever. Timbang-timbangin po natin para makita natin sino, kung totoo ba yun. Ako, ayaw na ayaw kong mabiktima ng fake news. Kaya, bago ako mag-react o maggawa ng reaction vlog, tinitignan ko muna yung credibility na ng post.
Kung hindi siya credible, pabayaan ko. Pabayaan ko lang. O kaya, cross-check ko sa iba pang mga sources. Kung alanganin naman, sinasabi ko lang na unconfirmed ito. Kasi itong tungkol sa political content, karamihan yan mga haka-haka o mga analysis, mga ano lang. Anyway, going back sa health ng Pangulo, ako, I am not a fan of Cara David. I'm sorry. Hindi po maganda yung mag-wish tayo ng masama sa ating kapwa-tao. Ang utos ng Panginoon is, love your enemies. Utos niya is, this is my command, sabi niya. Panginoon na, love one another as I have loved you. Katatapos lang ang Semana Santa. Ano bang mensahe ng Semana Santa? God's love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang Panginoon, pinadala ng God the Father, ang God the Son, naging tao, naging Jesus Christ, naging tao katulad natin, and on the right time, namatay siya sa krus para patawarin ang ating mga kasalanan. So, ang gawin natin ngayon is accept that we are a sinner, we are sinners, believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran nating kasalanan, and commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Yan po yun, ang mensahe ng Semana Santa. Kaya, ngayon, sana, ang wish ko, gumaling ang Pangulo. Sana matapos niyang termino niya. Kaya lang, pag upo ng bagong presidente, hopefully si VP Sara, ay humanda siya. Dahil pananagutin siya ng bagong Pangulo sa 2028. Sabi nga ni Congressman Edgar Erese, pag manalo si VP Sara, dalawa lang mangyayari sa Marcos. Either makulong or mag-exile. Sabi ni Congressman Toby Chanco, 1,000,000% hindi nila maaariglo. Meaning nila, yung mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Talagang pananagutin sila ni VP Sara at yan ang hinihintay natin na mangyari. Konting panahon na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagat og yero. O karon humanagid sa pag-atop o maayo na gid nga ta. Humanagyod sa pag So, humanagyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulangon wa gyud mi nakapalit og yero kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag-o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay. Oo, so pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan?
5 years na jud ni wa nilisan. So 5 years, so bago pa na ilisan ang inyong atop, so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kayo. kaayo.